Wala naman po yan kapatid sa religion, no? Mga kapatid, I encourage you, seek the Lord. Hindi po yan sa religion, mga kapatid. It is all about a relationship. Katulad nung isang araw, meron akong pasyente. Sabi nung pasyente ko, naniniwala naman ako sa Diyos. Sabi niya, hindi lang ako palasimba, ganyan. So sabi ko sa kanya, alam mo ba na ang Lord, ang hinahanap kasi talaga ng Lord relationship. Kung ikaw, kapatid, ay may karelasyon, kunyari may minamahal ka sa buhay, may asawa ka, paano naman mararamdaman ng asawa mo kung sa relasyon ninyo, una-una, hindi kayo nag-uusap? Sabihin mo lang, ay, mahal ko siya. Pero hindi mo nga tawagan ni hindi mo nga kausapin, ni hindi mo kumustahin, ni hindi mo bisitahin. Masasabi buwang mahal mo siya sa ganong way? Hindi mag-work yung ganong klaseng relationship. Ikalawa, kung ikaw ay may totoong minamahal sa buhay, kapatid, ikaw po ay matututong magpahalaga doon sa mga bagay na mahalaga sa Kanya. Having a relationship with the Lord is first of all, keeping direct line of communication. Kaya nga lagi kong sinasabi, babad sa panalangin, kinakausap mo siya. Kasi paano mo masasabi magkarelasyon kayo kung hindi mo nga kinakausap yung Lord? Ikaw dapat ay nasa Kanyang presensya lagi. Kasi may relasyon kayo. Ikalawa, kung talagang mahal mo siya, dapat alam mo kung ano yung makagustuhan niya. Paano mo malalaman yung gusto ng Lord? Paano mo malalaman kung ano yung mga nagpapasaya sa Kanya? Madali lang. Nag-iwan po ang Panginoon ng document. Hindi naman po tayo pinabayaan ng Panginoon na tayo manghuhula lamang kung anong gusto niya. Nag-iwan po siya ng pamamaraan na makilala natin siya ng buong buo. And that is through the Word of God. Ito yung tricky part dyan. The Word of God is something you cannot just understand ng ganun lang. It is available to everyone na maintindihan ito. However, ito ay maiintindihan lamang, mga kapatid, if you have the Holy Spirit residing in you. Kasi you need the Holy Spirit of God to understand yung kanyang mga salita. Paano sa'yo mananahan ng Holy Spirit? Kailangan po, mga kapatid, ma-recognize mo na meron ang Lord na libreng regalo sa'yo. Libre po ito sa lahat ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Yun yung dahilan kung bakit pumarito sa lupa ang Panginoong Jesus. Yun yung dahilan kung bakit binayubay yung katawan niya doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Para sa'yo na minamahal niya. Alam niya lahat tungkol sa'yo, kapatid. Kahit yung mga hindi alam ng mga taong pinaka-close sa'yo. Pero ganun pa man, kapatid, pinili pa rin niya na mamatay for you and for me. Libreng regalo ng Lord. Hindi mo siya pwedeng kitain sa mga magaganda mong gawa. Walang masama na gumagawa ka ng mabuti. That's very good. Pero hindi yan ang daan patungong kaligtasan. Kapag ka tinanggap mo yung libreng regalo na yun ng Panginoon, na sa kanyang kabutihan ay ginawa po niya para sa sanlibutan, the moment that you receive that free gift of salvation, sincerely sa puso mo at inusal ng iyong bibig, pananahanan ka ng banal na espiritu. Kasi the Lord looks at your heart, ha. Hindi lang naman po yun, mag-usal ka lang tapos ganun instant. The moment na nandyan na po sa inyo ang banal na espiritu ng buhay na Diyos, maiintindihan na po natin yung kanyang mga salita. Katulad ko, 40 plus years po yan. Nag-aral naman po ako sa religious school. Marunong naman ako magbasa ng English. Bakit hindi ko maintindihan yung Bible? Kasi wala naman pong banal na espiritong nananahan sa akin nun. Kasi nung panahon na yun, hindi ko pa po naiintindihan yung magandang balita na kahit pala tayo mga makasalanan, ang Panginoon palang gumawa ng paraan to reconcile us at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. The relationship, mga kapatid, is what matters, is not the religion.